Magandang araw at gabi sa lahat. Ako po si Annabel at narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na nangyari sa Bukidnon noong 1974. Noong ako ay 20 taong gulang pa, nagtatrabaho pa ako sa isang munting karinderya sa kabilang barangay na pag-aari ng kaibigan ng aking tatay. Itago na lang natin siya sa pangalang Manong Rinaldo. Siya ay biyodo at may isang anak na lalaki na mas matanda sa akin ng 2 taon. Siya si Angelo, college graduate at nakapagtapos sa kursong agriculture. Ang karinderya ay katabi lamang ng tahanan ng may-ari at nakatayo ito sa masikip na daan. Bagamat may distansya ito mula sa highway, dinadagsa pa rin ito ng mga tao dahil tanyag si Manong Rinaldo sa bayan na mahusay magluto. Dati siyang nagtatrabaho bilang kusinero sa isang restaurant nung kanyang kabataan. Isa yon sa mga pinakakilalang restaurant sa Maynila. Minsan, may mga tao mula sa kabilang barangay na dumarayo rito para magpaluto lamang sa kanya. At ang iba ay kilala ko pa. Isang tanghali, habang abala ko sa paghuhugas ng mga pinggan, nakita ko si Manong Rinaldo na muling naghihiwa ng mga karne at pampalasa. Senyales na may nagpapaluto na naman sa kanya. Noong 4:00 na ng hapon, humiling si Manong Rinaldo na wag muna akong umuwi dahil gusto niyang nandoon ako mamaya sa kaarawan ng kanyang anak na labis kong ikinagulat. Binanggit pa niya na hindi siya magbubukas kinabukasan at sasamahan pa niya ako mamayang pauwi, kaya wala raw akong dapat ipag-alala. Dahil sa hindi na ko iba sa kanya, hindi na ako nagpakita ng pagtanggi. Parang anak na kasi ang turing niya sa akin at ako rin parang ama na rin ang turing ko sa kanya. Pagdating ng gabi, nang dumating na si Angelo kasama ang kanyang mga dating kaklase, tinulungan ko si Manong Rinaldo sa paghain ng mga pagkain sa mesa. At yun pala ang dahilan kung bakit hindi siya nagluluto ng masyado. Dahil kakaunti lang ang mga bisita. At isa dito ay kanyang pamangkin na buntis. Siguro mga nasa 7 o 8 buwan na ang kanyang pagbubuntis dahil medyo malaki na rin. Pag-upo nila sa mesa, kumuha ko ng isang upuan at lumabas ng karinderya dahil medyo nakaramdam ako ng hiya sa mga kaklase ni Angelo. Ang iba kasi sa kanila ay tinignan ako mula ulo hanggang paa. Nang umupo ako sa labas, may nakita kong isang batang lalaki sa di kalayuan. Nakatayo ito ng tuwid sa madilim na kanto. Kahit hindi ko makita ang kanyang muka, alam kong siya ay nakatingin sa akin at sa karinderya kung saan may mga tao. Ilang sandali lang, nakuha ang aking atensyon sa loob nang marinig kong may tumatawag sa aking pangalan. Alam ko na si Manong Rinaldo yun dahil boses niya ang aking narinig. Pagpasok ko sa loob, ay sinabi niyang magsiupo na ang lahat upang simulan na ang hapunan. Habang kami ay kumakain, may isang lalaki ang bigla na lang pumasok at binati kaming lahat ng magandang gabi. Napangiti naman siya nang kami ay nagbalik ng pagbati. Nang umupo siya sa tabi ng buntis, doon lang namin nalaman na siya pala ang asawa nito. Ngunit ang nakakagulat lamang ay hindi ito makatingin ng diretso sa aming mga mata, lalo na sa kaning asawang nagdadalang tao. Nagiging malikot ang mga mata nito kapag tinititigan. Ngunit hindi ko masasabing na siya ay nahihiya dahil nagawa naman niyang pumasok at batiin kami. Napansin din namin na tila wala siyang balak kumain hanggang sa bigla siyang tumayo at magalang na nagsabi na mamaya na lang siya kakain dahil busog pa siya at kakamerienda lang daw niya.
Matapos ang kalahating oras, nang kami ay tapos na sa pagkain, naglabas si Angelo ng 2 bote ng alak, 1 Gilbis at 1 White Castle. Naalala ko pa, ang unang ininom namin nung gabing yon ay yung White Castle. At yun din ang aking kauna-unahang karanasan sa inumin yun. Mas masarap pa nga pala kaysa tanduay, lalo na kapag may yelo. Pero sa tuwing umiinom ako, konti lang ang inilalagay ko sa baso ko. Dahil hindi ako sanay uminom. Hindi gaya nila at yung asawa ng buntis na malinaw na sanay na talaga sa pag-inom. Kasi napagkabilis nilang uminom na parang tubig lang ang tinitikman. Matapos ang alas 7 ng gabi, nang maubos na ang White Castle, ay ang Gilbis na naman ang kanilang binuksan. At habang tumatagal, ay dahan-dahan nang lumalakas ang kanilang mga tinig. Kahit ang ingay-ingay nila, hinayaan lang sila ni Manong Rinaldo. Dahil ayon sa kanya, 1 beses lang naman ito nangyayari sa 1 taon. At natuwa naman kami sa kanilang usapan dahil puro nakakatawa. Buti na lang talaga ay nasa malayo ang mga kapitbahay. Dahil kung nasa malapit lang, tsak na kami ay pinagalitan na. Noong alas 10 na ng gabi, nang matapos na silang uminom, nagpaalam na sila at nagpasalamat kay Angelo. Ngunit ang buntis ay nanatili at humiling kay Manong Rinaldo kung maaari bang dito muna sila magpahinga. Hindi naman nagsalita si Manong Rinaldo. Tumango lamang siya na nangangahulugan na siya ay pumayag. Nang lumabas ang mag-asawa, ay sumunod din kami. Nang malapit na kami sa bahay, biglang maitinuro si Manong Rinaldo sa lupa. Pagtingin namin ni Angelo, nang laki ang aming mga mata sa aming nasaksihan. Nakapagbigay yon sa amin ng takot at pangamba. Dahil ang anino ng lalaki ay tila napakalayo sa kanyang katawan. Para bang hindi ito ang kanyang tunay na anino. Dahil siya ay maskulado, samantalang ang kanyang anino ay sobrang payat. Napansin ko rin si Manong Rinaldo na may inilabas na 1 bagay mula sa kanyang bulsa. Ito ay 1 langis. Nang maalis niya ang takip nito, nagulat ako sa ginawa niya dahil bigla na lang niyang tinawag ang lalaki. Nang lumingon nito, agad niyang sinabuyan ng langis ang mukha nito na nagdulot upang ito'y sumigaw sa kirot. Umuusok ang mukha nito na tila nasusunog. At dahan-dahang nagbago. Naging mabalahibo at nagsihabaan ang mga pangil. Napasigaw pa kami na magbago ang kulay ng mata nito. Naging pula na parang nagbabaga. Habang namimilipit pa sa sakit ang nilalang, ay inundayan na niya ito ng saksak ng kanyang patalim. Pero kahit marami na itong sugat sa katawan, ay nakatakbo pa rin ito hanggang sa ito'y nakatakas. Hindi na niya ito sinundan dahil ayon sa kanya ay delikado raw. Dahil sa talayban dumaan ang nilalang. Baka siya pa ang mapahamak kung susundan pa niya ito. Pagpasok namin sa bahay, kaagad naming tinanong si Manong Rinaldo kung paano na nalaman na aswang ang taong yun. Seryoso naman siyang sumagot na nalaman niya dahil mayroon siyang kaunting kaalaman sa mga orasyon. Kwento pa niya na noong nagtatrabaho pa siya doon sa Maynila, may isa siyang katrabaho na tubong kapis. Bagamat doon na sa Maynila nakatira. Naging kaibigan doon na yon. At kalaunan, pati ang ama nito ay naging kaibigan na rin niya dahil madalas siyang bumibisita sa kanilang tahanan. Hanggang sa dumating ang pagkakataon ay tinuruan siya ng mga orasyon nito upang kahit saan daw siya magtungo ay hindi siya basta-bastang mapahamak. Lalo na kung ang kanyang pupuntahang lugar ay pugad ng mga aswang at mangkukulam. Sabi pa niya,
na kanina, habang ang lahat ay masaya pang nag-iinuman, ay nagbitiw na siya ng orasyon upang kanyang masiguro na wala bang masasamang tao sa mga bisita. Ilang saglit lamang ay nakaramdam siya ng mabigat na presensya sa loob ng bahay. Kung kaya, nagpakawala siya ulit ng orasyon upang malaman niya kung anong oring nilalang ito. Kaya pumikit siya saglit na nagkunwari na natutulog. Nang dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, dito niya natuklasan kung anong ori ng nilalang ito at kung nasaan ito. Hindi siya makapaniwala na isa ito sa mga bisita. Walang iba kundi ang lalaki na huling dumating, na nagkukunwaring asawa ng kanyang pamangkin. May iba sana kung itanong kay Manong Rinaldo, kaso sumingit yung buntis. Sabi niya na kaya pala naninibago siya sa mga salita at kilos ng taong yun, dahil hindi pala yun ang kanyang asawa. At mabilis namang sumagot si Manong Rinaldo at sinabing hindi lang daw yun ang dapat niyang mapansin. Kaya pala hindi yun kumain kanina dahil alam niya na lahat ng mga pagkain nasa mesa ay may pagkamaalat. Kinabukasan, inihatid ako ni Manong Rinaldo sa aming tahanan. Hindi naman nagalit ang aking mga magulang dahil siya ang nagpaliwanag kung bakit hindi ako nakauwi kagabi. Sinabi talaga niya ang totoong nangyari. Nang malaman nila ang tunay na dahilan, sila'y kinabahan. Pagkalipas ng isang linggo, nang pumunta ko sa pamilihan, ay nakita ko ang buntis kasama ang kanyang tunay na asawa. Nang kami ay nagkasalubong, sinabi niya sa akin na taga-roon lang pala sa kanilang barangay ang aswang na yun. Dati raw niya yung kasintahan. Nang sila'y nagkahiwalay, ang lalaki ay nagtungo sa Leyte at nanirahan doon sa loob ng 4 na taon. Ngunit nang umuwi ito sa kanilang bayan, hindi niya inaasahan na may tinatagong lihim na pala ito. Pero lumayas na naman ito nung nakaraang araw, dahil may kapitbahay raw ang nakakita sa kanya na siya ay nag-anyong babae doon sa masukal na daan, hanggang sa naganyong aso na naman ito. Kung kaya, ipinagkalat niya ito sa ibang mga kapitbahay. Nang puntahan nila ang bahay nito, ay wala na silang nadatnan. Bago kami nagkahiwalay ng landas, nagkamayan kami at nagpakilala sa isa't isa. Nalaman ko na rin ang kanyang pangalan. Siya pala, si Nadine. Lumipas ang ilang buwan, hindi ko akalain na magiging ninang ako ng kanyang anak. Hanggang ngayon, kahit matanda na ako, hindi ko pa rin nalilimutan ang pangyayaring yun. Patuloy pa rin itong bumabalik sa aking isipan